Paano po ba natin ma-purify o malinis ang ating mga sarili bilang templo ng Diyos? Ako po si Father Dion, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Biyernes ng ika-33 linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyo itong yungib ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsisikapan siyang ipapatay ng mga punong pari ng mga Hudyo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pinuno ng bayan. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito sapagkat mataimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang templo sa Jerusalem ay muling itinalaga pagkatapos nitong sirain ni Antiochus Epiphanes. Pagkatapos ng ilang taon, nilinis naman ito ni Jesus matapos itong lapastanganin ng mga mangangalakal o negosyante sa loob ng templo. Tayo ay mga templo ng Diyos. Maaari nating isipin kung papaano natin mapabuti ang ating mga buhay at ang ating simbahan upang maging ganap na isang bahay ng panalangin, isang templo na karapat-dapat sa presensya ng Diyos. Ayon sa mabuting balita, pumasok si Jesus sa isang lugar ng templo at pinalayas ang mga mangangalakal at negosyante. Hindi siya laban sa mga ritual ng templo, kundi laban sa pang-abuso ng relihiyon para sa pakinabang ng mga mangangalakal at mga punong pari na mas inaalala ang pera kaysa tunay na pagsamba. Para sa atin, ang paglilinis ng templo ay nangangahulugan na gawin nating sentro ang Diyos sa ating buhay. Lahat ng ating mga gawain at pati na rin ang ating pamumuno ay dapat magpakita ng katarungan at habag. Bawat bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay ay maaring linisin at nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Habang binibigyan natin ng bagong buhay ang ating pananampalataya sa Kanya, ang mga salita ay naaangkop sa atin. Ang aking bahay ay isang bahay ng panalangin. Bawat bahagi ng buhay, pamilya, trabaho at paglalaro ay nagpapakita ng sinseridad ng ating pagsamba na may Diyos na naghahari sa ating mga puso. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, habang ako'y nakatayo sa hanay na kabungkatihan ng Pilipinas, ako'y kumukuha ng lakas mula sa paglilinis ng templo sa mabuting balita sa araw na ito. Tulungan mo akong maging tapat at matatag katulad ng disiplina at dedikasyon na ipinakita sa bahaging ito ng banal na kasulatan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob upang itaguyod ang katarungan at kabutihan at ang kaalaman upang harapin ng may karunungan at grasya ang mga masalimuot na sitwasyon. Naway maging patutuo ang aking paglilingkod sa iyong pag-ibig at habag, at naway mahanap ko ang lakas sa pag-alam na ikaw ay kasama ko sa bawat pagsubok at tagumpay. Gabayan mo ako upang maging tanglaw ng pag-asa at proteksyon sa mga nangangailangan, at ang aking mga gawain ay magdala ng karangalan sa iyong pangalan. Panginoon, sa gitna ng aking tungkulin bilang isang sundalo, ako'y humihingi ng iyong gabay at proteksyon. Kung paanong nilinis mo ang mga pampublikong lugar, tulungan mo akong manatiling matatag laban sa kawalan ng katarungan at katiwalian, at magtrabaho ng walang kapaguran para sa kapakanan ng iba. Bigyan mo ako ng kababaang loob upang maglingkod ng may integridad at dangal, at ang pagmamalasakit upang alagaan ang aking kapwa. Naway maging patutuo ang aking buhay sa iyong biyaya, at naway maging ilaw ako sa buhay ng aking mga kausap. Palakasin mo ako, Panginoon, habang pinipilit kong maging tagapagtaguyod ng kapayapaan at kalayaan.
at naway ang aking dedikasyon sa paglilingkod ay magbigay inspirasyon sa iba na hanapin ang iyong katotohanan. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.